Ngayong 2025, iilan sa mga sikat na Pinay celebrities ang nalink sa mga politiko. The Philippine Showbiz List presents Pinay celebrities na nalink sa mga politiko ngayong 2025. Sara Labati. Isa sa pinakabagong iniuugnay ngayon sa politiko ay si Sara Labati. Mainit na pinagpipiyastahan ng mga netizens sa social media ang di umano'y namumuong special romance sa pagitan nila ni Tacloban City Councilor-elect Ferdinand Martin Romualdez Jr. Si Marty ay anak ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Tingog Party List Representative Yeda K. Romualdez. Ayon sa naglabasang ulat, ilang beses na raw nakitang magkasama sa magkahiwalay na okasyon sina Sara at Marty. Pa-low profile lang daw ang relationship ng dalawa, kaya hindi sila masyadong nagsasalita at nagpo-post sa social media. Kaya hirit ng iba, walang masama kung sakaling si Marty ang bagong karelasyon ni Sara dahil matagal na itong hiwalay sa dating asawang si Richard Gutierrez at pinoproseso na din ang kanilang annulment. Ngunit may iba naman nag-alangan sa pagkakaling ni Sara sa konsihal kung saan nariyan ang mga katanungan kung totoo nga bang hiwalay na si Marty sa matagal na nitong girlfriend ang socialite na si Rocio Zobel. Catherine Bernardo. Hanggang ngayon ay hindi pa din mamatay-matay ang usaping pagkakaling ni Catherine kay Lucena City Mayor Mark Alcala na sinasabing kanyang rumored boyfriend. Bagamat tahimik, hindi na nga sila tinantanan ng pang-iintriga. Sa katunayan nito lamang buwan, muling pinagpiyastahan ang tila moments ni Catherine at Mark. Unang nga riyan ay nang may netizen ang nagpost isang online forum na di umano'y nakita niya sa High Street, Bonifacio Global City sa Taguig ang dalawa noong early hours sa June 6. Ngunit walang mga larawan na kuha dahil di umano'y mabilis silang isinakay sa isang van. Dagdag pa ng netizen, hindi sila kakuha ng mga larawan dahil hindi nila inaasahan na makikita nila ang rumored couple. Ngunit sinabi rin ng netizen na si Mark ang nagpapakuha ng litrato kasama mga scooter doon. Lalo pa nagpaingay sa mga naunang espekulasyon ukol sa relasyon ng dalawa ang pinakabagong vlog ni OG Diaz kung saan ibinahagi ng kanyang co-host si Mama Loy ang chika mula sa kanilang source na di umano'y pinasara ni na Catherine at Mark ang isang restaurant para sa kanilang pribadong dinner date. Bukod pa riyan, ay kinolekta rin daw ang mga cellphone ng mga staff upang masiguro ang kanilang privacy at maiwasan ang pagkalat ng mga larawan o anumang makapagpapalala ng mga chismis tungkol sa kanila. Kim Rodriguez. Noong April 2025, nagsimulang maintriga si Kim kay re-elected Bulacan Governor at dating aktor si Daniel Fernando matapos kumalat online ang litrato nilang magkasama. Sa nabanggit na larawan na makikitang may hawak na bouquet of flowers si Kim habang nasa tabi niya ang gobernador. Kapansin-pansin din ang pagiging malapit ng dalawa na nakaakbay si Daniel sa aktres habang si Kim naman ay nakahawak sa baywang ni Daniel. Sa likod nila ay makikita isang dilaw na luxury car na suspensa ng netizens ay bigay umano ni Daniel kay Kim. Dahil dyan marami ang na-curious kung may namamagitan nga ba sa dalawa. Pero mukhang dead ba si Kim sa mga bumabatikos sa kanya? Sa isang TikTok video, ipinost niya ang tila sagot sa mga patuloy na umiintriga sa kanya. Dito ay mapapanood siya habang nililipsing ang kantang Bleeding Love ni Leona Lewis habang nasa loob ng sasakyan. Makahulugan ang lyrics ng kanta. I don't care what they say, I'm in love with you. They try to pull me away but they don't know the truth. Bukod sa lyrics, nakakaintriga rin ang inilagay na caption ni Kim, IDC or I don't care. Kumalat na sa masaring komento ang TikTok video na ito. May ilang tahasang binanggit na siya ang babaeng sinusustentuhan ng gobernador. Bagay na hindi naman natrasang sagutin ni Kim sa pang-aasar niyang tugon na pikit, kalakip ng laughing in tears emoji. Ivana Alawi. February 2024 na magsiwalang maiuugnay si Ivana sa bagong halal na Bacolod City Congressman at kilalang independent producer ng TV show si Albi Benitez. Dito lamang nakaraang buwan, muli naging usap-usapan ang pangalan ni Ivana matapos masangkot ang kanyang pangalan sa complaint affidavit ni Dominique Nikki Benitez laban sa estranged husband nitong si Albi Benitez. Kumalat online ang sworn complaint affidavit ni Nikki na umaakusa kay Albi ng infidelity o pakikiapid. Sa laysay ni Nikki, dati na nakarating sa kanya balibalitang may kalaguyo ang mister. Ngunit ipinagsawalang bahala raw niya yon dahil wala siyang sapat na basihan. Hanggang sa maghain daw si Albi ng petition for declaration of nullity of marriage. Nakasaad din daw sa petition ni Albi ang implied admissions of his current illicit relationship with Ivana Alawi. Pero nanindigan si Ivana na hindi siya kabit at kailanman hindi siya nanira ng pamilya. Sa kanyang YouTube vlog nitong June 23, sumailalim siya sa lie detector test. Sinagot niya ang iba't ibang tanong na ipinadala ng kanyang followers at fans. Kabilang sa mga tanong ay ang aligasyong pakikiapid ni Ivana sa lalaki may asawa na. Base sa lie detector machine, nagsasabi umano ng totoo si Ivana. Depensa ni Ivana, pinalaki siya ng kanyang magulang na may respeto, lalo na pagdating sa pamilya.
hindi raw niya kailanman gagawing manira ng pamilya dahil alam niya ang pakiramdam na nanggaling sa broken family. Daisy Reyes and Andrea Del Rosario. Sa kabila ng pananahimik, ang mga aktres na sila Daisy Reyes at Andrea Del Rosario ay kabilang din sa pinag-usapang na link kay Albi ngayong taon. Base sa complaint affidavit ni Nikki Benitez, dito raw niya nabasa ang pag-amin ni Albi na nagkaroon ito ng 2 anak sa iba't ibang babae habang sila ay mag-asawa. Tinukoy niya itong sila Daisy at Andrea. Ngunit ang pagsasapubliko ng revelasyong ito ay hindi na binigyang pansin pa ni Andrea at Daisy. Yen Santos. Pansamantalamang namahinga sa showbiz, hindi nakatakas ang pangalan ni Yen sa pag-uugnay sa kanya kay Albi Benitez. Matapos nga pagsasampa ng kaso ng asawa ni Albi laban sa kanya, ang siya namang paglabasan ng mga lumang larawan ni Yen kasama ang politiko. Bagamat walang malinaw na konteksto ang mga larawan, maraming netizens ang agad nagbigay ng kanilang opinyon at haka-haka. Walang pagtataka kung malink man daw si Yen kay Albi, lalo pat hindi ito ang unang beses na naugnay si Yen sa isang kilalang politiko at negosyante. Angeli Kang. Ang Viva Max actress ay naunang na-link din bilang kasintahan umano ni Albi noong nakaraang taon. At sa kamakailang vowsy complaint laban sa politiko, muling pinag-usapan ang ugnayan na Albi at Angeli na sa mga larawan nilang magkasama. Ngunit sa kabila nito ay wala pa rin malinaw na paliwanag kung ano talaga ang kwento sa likod ng kanilang litrato. Catriona Gray. Ang Miss Universe 2018 na si Catriona ay hindi rin nakatakas sa paglilink sa kanya ng mga netizens kay Pasig City Mayor Vico Soto. Noong June 4, 2025, nakita na mapang-usisang fans ang pag-follow back ng dalawa sa isa't isa sa Instagram. Maraming fans ang kinilig sa nila yung posibleng love team ng dalawa na tinawag nilang VCAT. Marami nagsasabing bagay sila. Hindi raw masama dahil pareho namang single sina Catriona at Vico. Sabi pa ng iba, baka mag-click ang mga ito dahil pareho silang born-again Christian. Kung sakali magkatuluyan daw ang mga ito, ay perfect couple ang atake. At sa hindi matigil-tigil ang paglilink sa kanya kay Vico sa isang interview noong June 12, natatawang inamin ni Catriona na maging siya mismo ay nagulat sa reaksyon ng publiko. Ayon sa kanya, hindi ay inasahan na ang simpleng pag-followhan nila ni Vico sa Instagram ay bibigyang kahulugan ng mga tao. Nilinaw ni Catriona na mutual follow lang ang nangyari sa pagitan nilang alkalde at wala raw silang palitan ng mensahe o DM. Dagdag pa ni Catriona, pati siya nagulat na makabuo ang fans ng VCAT mula sa mga pangalan nila. RC Munoz. Nitong nakalipas na linggo, naging laman talakayan ang pangalan ni RC matapos na maugnay sa Vice Mayor ng Bantay, Ilocos Sur ni Samuel G.F. Parilla II. Nagsimula ito ng ibalita ni Christopher Min sa kanyang programa noong June 12 na di umano'y spotted si RC patungong Europe kasamang hindi pa pinangalan ng Vice Mayor. Ayon pa kay Christy, tiyak na itatanggi ito kapag naging laman ng balita pero anya, mahirap na magsinungaling sa panahon ngayon dahil sa social media lalo na't may litrato na raw bilang ebidensya. At sa episode ng Showbiz Now na noong June 20, inilabas lahat isang bagsakan ni Christy ang lahat ng resibong nakalap niya patungkol sa misteryosong lalaking kasama ni RC Munoz sa Etihad Lounge na wala ngang iba kundi si Vice Mayor Sammy Parilla II ng Bantay, Ilocos Sur. Ibinahagi ni Christy na dati nang naiuugnay si RC kay Sammy, ngunit palagi umano itong itinatanggi. Ngayon, anya, mahirap nang itanggi dahil may mga larawan na nagsisilbing ebidensya. Ang mga nasabing larawan ay nakapatong sa mesa ng lounge area ng Etihad kung saan may nakita ring glass and wine. Sumunod na resibo ay nakuha ng video sila RC at Sammy sa loob ng eroplano ng boarding na at seat number 8A na sa window side ng aktres at sa aisle seat naman si Vice Mayor. Kita pa din ang mga simpleng kilos tulad ng pagkuha ng unan at pagdala ng bag. Hindi pa rito nagtapos ang revelasyon. Ayon kay Christy, batay sa impormasyon ng kanyang mga source, si Vice Mayor ay isang pamilyado. May nagpapadala pa raw ng larawan kung saan makikita si Sammy kasama kanyang misis. Sa ngayon, naghihintay umano sila Christy ng anumang pahayag mula sa mga sangkot. Anya, may option si RC na kumpirmahin ang mga kumakalat na chismis o ipakilala ang nasabing politiko bilang kanyang business associate. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!